So mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pangatlong topic. Ito pong si Harry Roque, mga kaibigan. Alam niyo ba itong si Harry Roque? Dati mga kaibigan, puring-puri niya itong si Leandro Legarda Libiste. Puring-puri niya yan eh. Sinasabi niya, ay ito talaga yung ano, yung etong batang ito, ganyan, ganyan. Puring-puri niya mga kaibigan, balikan ninyo yung mga sinasabi ni Harry Roque noon. Talagang ito daw yung ano, yung talagang, masasabi natin na hindi daw kurap, ganyan. Ito daw yung bata na congressman na talagang matalino, hindi kurakot, et cetera, na talagang nagsasabi daw ng totoo. Yan po 'no, pinupuri niya masyado itong si Leandro Lepiste. Pero ngayon mga kaibigan, anong sinasabi ni Harry Roque? Ang sabi lang naman ni Harry Roque, "Eto na naman si budol-budol man." Ngayon mga kaibigan, tinatawag na po niya si Leandro Leviste na budol-budol man. Bakit kaya niya tinawag na budol-budol man? Tingnan po natin guys ha. Eto kasi po, post po ni Leandro Legarda Leviste. Ang sabi po niya, natanggap ko itong sulat na nagpapasalamat sa aking tapat na paglilingkod sa bayan. Ibig pong sabihin, ibig po bang sabihin, aprobado ng pamahalaan ang paglalabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Maraming salamat po kung gano'n. Kung mali ang aking pagkakaintindi, pakitama na lamang po habang inihahanda ang season 2. Yan. Kasi mga kaibigan, itong si Leandro Leviste ay nakatanggap pala ng letter, no? Letter ng pagbati, no? Mula sa ating Pangulo. At yan nga po mga kaibigan, ipinagmalaki po niya yan sa social media. Pinost po niya yan sa kanyang verified page, Legarda Leviste. At nagpapasalamat po siya sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, may mga nagsasabi na ano ba tong si Leandro Leviste, ayan, parang bumabaliktad na naman. Parang iba naman yung sinasabi ngayon, oh, 'di ba? 'Yan po mga kaibigan, kaya ang sabi po ni Harry Roque, ang komentaryo po ni Harry Roque sa kanya, "Eto na naman, si budol-budol man." Eh, akala ko ba tuwang-tuwa kayo sa sinasabi ni Leandro Leviste? Akala ko ba, eh, isa siya sa inyong hero, 'di ba? Hero, katulad ni Kiko Barsaga na itinuturing ng mga DDS na hero. Oh, uncorruptible daw, hindi daw puwedeng i-corrupt, hindi daw puwedeng mag-bribe. Oh, mga bata pa daw pero 'yun daw may mga talino, may mga tapang, may mga paninindigan. Oh, so ngayon yung sinasabi mo na may paninindigan, yung sinasabi mo na may tapang, may talino, ngayon sasabihin mo budol-budol man? Bakit? Dahil ba ang kanyang naratibo ngayon ay hindi umaayon sa gusto mo na naratibo? Dahil ba sa pagpapasalamat niya sa ating pangulo? Sa tingin niyo, "Uy, ano yata 'to, bumaliktad yata 'to, parang mukhang iba na yung sinasabi nito." Hmm, 'di ba? So, kaya 'yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan 'no, itong si Harry Roque, wala 'to, eh, 'no? Ah, mag-antay na lang 'tong si Harry Roque kasi malapit na rin 'yan guys 'no, malapit na 'yan mahuli 'no. Kasi ang pagkakaalam ko wala ng yung passport niyan wala na, eh, inano na 'yan, eh, kinanselan na yung passport niyan guys 'no. At, umaasa na lang ngayon sa ano 'yan, sa nanghihingi kasi 'yan ng asylum 'no, sa isang, country. Ang pagkakaalam ko mga kaibigan parang hindi siya binigyan ng, asylum sa Netherlands pero sa ibang country siya humihingi, yung malapit din doon 'no. So, titignan na lang natin guys 'no, kung anong mangyayari in the future. Pero, malapit na rin na mahuli yang si Harry Roque. Siyempre mga kaibigan, sino ba naman ang gustong magkanlong 'no, sa isang, matatawag natin na fugitive. Kasi fugitive na rin siya, eh. Dahil siyempre, oh, hinahanap siya, oh, nagtatago siya, oh, kanselado na yung kanyang passport, oh, anong tawag mo diyan? Oh, eh, fugitive, fugitive na rin 'yan guys, 'di ba? Lalong-lalo na mga kaibigan 'no, kanya pong, nag-evade po siya doon sa hearing sa House of the Representative na siya siya din naman ang nagpresenta.
Oh, 'di ba? Kung napanood niyo mga kaibigan yung huling hearing na kung saan siya ay dumalo, mga kaibigan, na-checkmate siya doon ni Congresswoman Jinky Luistro at naipalabas ngayon ni Congresswoman Jinky Luistro yung kanyang pagsisinungaling. Kasi mga kaibigan 'no, konting segue lang tayo 'no, para magkaroon kayo ng kumbaga view kung bakit nagkagano'n, kung bakit siya nagtago. Eto kasi yung mga kaibigan nung tinatanong siya ni Congresswoman Jinky Luistro kung bakit gano'n 'no, yung grabe yung pagtalon ng kanyang asset, grabe yung pagtaas ng asset niya. From 2016 tapos 2022 grabe mga kaibigan. Ngayon, dahil nahuhuli na siya sinabi niya na, nag-ano daw sila, nagbenta raw sila ng property. Tapos ang sabi niya, "Guys 'no, dadalhin ko dito yung mga dokumento para ipakita ko na legit, legit at hindi galing sa masama o hindi galing sa illegal yung aming mga asset." 'No, siya mismo ang nagpresenta guys, dadalhin daw niya yung mga dokumento, yung mga deed of sale para daw ipakita na legit daw ang kanyang mga asset. O ngayon, sinakyan siya. Sinakyan siya ni Congresswoman Jinky Luistro. Ang sabi ni Congresswoman Jinky, "O sige, dalhin mo ang iyong dokumento sa next, hearing," ganyan-ganyan. So ayan na guys 'no. O ngayon eto na, naka-schedule na, next hearing. Wala siya, hindi na siya nag-appear. Tapos mga kaibigan, kamukat-mukat mo nagtago na rin pati asawa niya, hindi na rin makita. O anong ibig sabihin nun? Ikaw ang nagpresenta na dadalhin mo ang mga dokumento para ipakita na legit, legit ang iyong assets at hindi galing sa nakaw. Pagkatapos nung sinakyan ka, "O sige ganito sa next hearing dalhin mo." Tapos yun, nagtago ka na. At yun nga guys, lumipad siya sa ibang bansa at mula nun hindi na siya umuwi at mula nun, tinodo-todo na niya ang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa buong gobyerno. Meaning to say, may kasalanan siya. Very clear, malinaw pa sa sikat ng araw na may kasalanan siya mga kaibigan. Kasi hindi niya mapresenta yung sinasabi niyang dokumento na siya din naman ang nagpresenta na dadalhin daw niya. So dahil wala siyang mai-provide na mga dokumento, ayun nagtago na siya mga kaibigan sa ibang bansa at sinimulan na niya yung todo-todong paninira sa ating Pangulong BBM. So ngayon, sino ngayon ang may kasalanan? Kung bakit siya nagkaganyan. Hindi naman ang Pangulong Marcos, eh. Siya ang may kasalanan kasi siya yung gumawa ng illegal na bagay. Siya yung nagpayaman gamit ang POGO money. Siya ang nagpayaman sa kanyang mga illegal na mga gawain. Kaya responsable siya sa lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya puwedeng isisi sa ating Pangulong BBM dahil siya ang may kasalanan kung bakit siya naging fugitive ngayon, kung bakit siya ngayon pinaghahanap dahil din sa kanya, 'di ba? Kasi fugitive na siya guys, eh. Ano pang tawag mo diyan, nagtatago na. Kanselado na ang kanyang, passport. Oh, meron siyang dapat na harapin sa Pilipinas, ayaw niyang umuwi dito. Oh. Yung iba sasabihin, "Eh, hindi pa naman fugitive 'yan kasi" hello, ang tawag ko diyan fugitive na, 'di ba? Kasi nag-e-evade siya, eh, nag-e-evade siya sa batas, nag-e-evade siya sa patawag sa kanya, sa subpina, sa sumon sa kanya sa hearing sa House of the Representative. Kaya ang tawag ko sa kanya, whether you like it or not, fugitive na 'yan, 'di ba? Oo, walang kokontra dito, live ko 'to. Sabi ni Alex Peran 2460, "Salamat po, nood ako ng live." Ay, marami pong salamat sa panonood ng ating live, 'yan. Okey, ah, okey sa lahat ng sandali, sana lahat ng may kasalanan maparusahan, sabi ni Merly de la Cruz 4459. Ay, oo nga, opo, tama po kayo 'no, sana nga lahat. At mabuhay itong si Rain Marilyn Reynante 3240, mabuhay ang mabait, matalino, matulungin na
First Lady ng bansa, Ma'am Lisa Marcos. God bless you, ma'am. Yes po, 'no, 'yan. Mabait po talaga at matulungin ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. 'Yan, at saka sino pa 'to? Dali guys, tama po madam, guilty siya. Saltik ko, name niyo, saltik ko, name niyo po. Hindi ko masyado maintindihan. Ah, okey. Hi po, totoo po 'yan, sabi. Sabi ni, ah, hindi ko na mabasa. So mga kaibigan 'no, comment down your answer mga kaibigan. Anong masasabi niyo tungkol sa ating live 'no? Marami pong salamat. Okay mga kaibigan, dito na po tayo sa ating, topic na pang-apat na topic guys. Okay, pang-apat na topic na po tayo. Eto po, naku mga kaibigan, sabi ko na nga ba mag-e-evade na naman itong si Sara Duterte guys 'no? Ito po ang sabi ni Michael Powa, walang point na pumunta. Wala daw point na pumunta, ang sabi po ni Michael Powa ha. Posibleng hindi sumipot ang panig ni Vice President Sara Duterte sa hearing proper ng Kamara ukol sa News 5. Pakiayos naman News 5 ng text 'no. Ukol, hindi uko. 'Yan. Ulitin natin, kulang po ng L, News 5 pakiayos, Ang sabi ng News 5, hearing proper ng Kamara, uko sa reklamo. Kulang po ng L. News 5, ayusin niyo 'yan 'no. So sige ulitin natin guys. Posibleng hindi sumipot ang panig ni Vice President Sara Duterte sa hearing proper ng Kamara ukol sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo ayon kay Attorney Michael Powa. So guys 'no, marami pong mga political analysts ang nagsasabi na very possible talaga na hindi pumunta si Sara Duterte. Knowing Sara Duterte, Bratinela 'yan. Mga kaibigan 'no, patutunayan lang niya ang kanyang sarili na talagang siya ay tunay na Bratinela at siya ay tunay na punong-puno ng pride, yung feeling na untouchable at yung feeling na above the law at yung feeling na pinakamagaling siya at huwag niyo siyang kakantiin, Vice President siya ng Pilipinas. Nandun yung kanyang kayabangan, para siyang si Lucifer, mga kaibigan, 'di ba? Yan po mga kaibigan, si Lucifer ang pinakamayabang na anghel nung panahon po sa Genesis. O, 'di ba? O, bakit po si Lucifer ay, binagsak 'no, ng ating pangulo dito sa lupa kasama ng kanyang mga minions, yung mga demonyo, yung mga kasama niya. Anghel dati na naging demons, bakit po siya ibinagsak dito sa lupa? Sila po yung mga tinatawag na fallen angels dahil po sa sobrang kayabangan. Kasi po si Lucifer, naghangad po siya 'no, na siya ay uupo sa trono ng Diyos at tataasan niya ang Panginoon, ang Diyos Ama. Siya po ay naghangad na maging mas mayabong, mas mataas kaysa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Dahil po sa kanyang kayabangan, nagrebelde po si Lucifer at kanya pong isinama ang 1/3 'no, ng mga angels 'no, para magrebelde sa ating Panginoong Diyos. Pero siyempre may kapangyarihan ang ating, Panginoon 'no, yung yung God the Father at yun nga po pinakilos po ang mga anghel, mabubuting anghel sa pamumuno po ni, ah, Michael Arcangel 'no. So ayan po, tinalo po si Lucifer, mga kaibigan. At yung 1/3 ng mga angels na kasama ni Lucifer sa pagrerebelde, ayan sila ay hinulog dito sa lupa. Sila po yung mga demons, sila po yung mga nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng masama, 'no? So meaning to say mga kaibigan, si Sara Duterte ay mahahalin tulad natin kay Lucifer na very prideful, na sa tingin niya, "Ay naku,
Hindi ako puwedeng galawin, hindi ako puwedeng, pumunta diyan, hindi ako puwedeng sumagot kasi untouchable ako. Ay hindi puwede, mga 'yan, wala yang mga 'yan, 'di ba? Parang ganyan po ang pagiging prideful 'no, ni Sara Duterte. Feeling niya above the law siya, na hindi siya puwedeng kantiin. Ganyan po si Sara Duterte. Pinapatunayan niya lang na siya talaga ay tunay na Bratinela. Yan po si Sara Duterte, 'no? So eto, hindi daw pupunta, posible daw 'no, na hindi sumipot ang panig ni Vice President Sara Duterte. At ito sabi pa mga kaibigan, depensa niya depensa niya, hindi rin naman umano sila mabibigyan ng pagkakataon na mag-cross-examine para sa credibility ng mga testigo kung dadalo sila sa mini hearing ng Kamara. Posibleng ah, mali ang sinasabi mo. Kita mo guys pinapangunahan nila ang Kamara. Nakita niyo naman siguro kung paano maging chairwoman etong si Congresswoman Jinky Luistro. Nakita niyo naman siguro kung gaano siya ka-fair, na lahat talaga pinapagsalita niya, na kahit yung mga talaga yung mga nag-o-object, yung mga maka-Duterte dun na mga congressman, ay talagang pinagsasalita niya kung ano ang gustong sabihin. Kaso nasusunog sila guys, pagdating sa pag nagko-quote na si Congresswoman Jinky Luistro sa mga rules, 'di ba? Sa Constitution, pagdating dun sunog sila. Kasi puro silang ngak-ngak, pero wala silang basihan ng kanilang mga sinasabi. So dito mga kaibigan pinangungunahan po ni Michael Poa na ay hindi naman din daw silang magkakaroon ng pagkakataon na mag-cross-examine kung may credibility daw yung mga testigo. So baka hindi na lang daw dadalo at posible daw na mag-waive ng right to appear si Sara, dagdag pa ni Poa. So mga kaibigan 'no, eto kasalanan na 'yan ni Sara 'pag nangyari 'yan. Bakit? Kasi binibigay na sa kanya lahat ng due process. Nung nakaraan binigyan siya ng pagkakataon para sumagot, anong ginawa niya? Ang sagot niya general denial. Wala man lang siyang rebuttal, 'di ba? Na ito yung nangyari, ay hindi totoo yung sinasabi niyo, ito yung tunay na nangyari. Wala siyang rebuttal. General denial without rebuttal. So meaning to say mga kaibigan, hindi po niya napagtanggol ang kanyang sarili. At eto guys 'no, eto, gusto na namang i-waive yung kanyang right to appear dito sa preliminary na hearing 'no, sa Congress. So kapag nangyari yan mga kaibigan, itutuloy pa rin naman, 'no? Pero mas mapapadali guys 'no, ang, pagta-transmit ng, impeachment na yan sa Senado. Kasi wala ng ano, wala ng siyempre kapag itong si Sara Duterte ay hindi pumunta, eh, at wala ring defense, wala ring depensa ang ano, ang kampo niya, ano pang tatalakayin nila diyan? Oh. So mas mapapabilis guys, 'no, mas mapapabilis ang pagta-transmit ng, articles of impeachment na 'yan sa Senado. At mapapabilis po ang forthwith ang trial sa Senado. Kasi wala, kung iwe-waive niya yung kanyang right to appear, oh, 'di ba? So maganda 'yan, sige, pero wag niyo lang sabihin pagkatapos, wag niyo sabihin na hindi kayo binigyan ng due process. Dahil lahat on record 'yan. Binibigyan kayo ng due process, pero kayo mismo ang tumatanggi. Katulad ng ginawa ni Sara Duterte noon, nung humihingi siya ng pondo sa Congress, 'di ba? Oh, nag-waive din siya ng right niya, oh, 'di ba? Ang sabi niya hindi na daw siya sasagot 'no, sa question and answer. Bahala na daw, ang Congress 'no, para para sa kanyang budget. Bahala na daw ang Congress na mag-decide. 'Yan po mga kaibigan yung ginawa noon ni Sara Duterte. So si Sara Duterte po maituturing natin na isang weak leader.
the weakest vice president I've ever known in in the entire history of the Philippines. Si Sara Duterte po ang pinaka-weak na vice president ng Pilipinas. Kasi hindi po siya marunong lumaban gamit ang facts. Wala po siyang gano'n yung makikidebate, makikilaban hanggang sa ano, hanggang sa huling patak ng kanyang, dugo. Wala pong gano'n, eh. Hindi po siya marunong lumaban gamit ang facts. Ang laban po na alam ni Sara Duterte, bakbakan physically, yung manumbag o manuntok ng ano, ng sheriff, bakbakan. O 'di ba sabi nga niya sa ano, sa isang campaign sa Tondo 'no, sa Manila, nandun pa nga si Isko Moreno. Sabi niya, "Kaya kong makipag kaya kong makipag-away sa kanal." Oh, 'di ba? Kaya daw niya makipag-away sa kanal, makipagsuntukan sa kanal. Yun ang away na kaya niya, yun ang bakbakan na kaya ni Sara Duterte, pisikalan. Pero sabihin mong battle of the brains, debate ng isipan, ng mga prinsipyo, debate ng batas. 'Pag sabihin mong gano'n, wala pong gano'n si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte po ay brainless, bobo, bugok, brainless, walang utak, tanga, bugok. Yan po si Sara Duterte. Kaya siya po ay hindi talaga makikidebate, hindi po siya, hindi po siya magbibigay ng mga facts, magre-rebuttal para ipagtanggol ang sarili niya. Ang kaya lang pong gawin ni Sara Duterte, manumbag, hmm, ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang kamao, gamit ang gano'n po si Sara Duterte. Pero kung sasabihin mong ay lalaban sa legal na paraan, wala pong ganyan kay Sara Duterte. Lalong-lalo na debate, ay wala yan. Hindi po marunong, bobo yan, eh, bugok yan. Sabihin ko sa inyo ang katotohanan na bugok yan. Eh, 'di ba sabi guys, ito nga madalas kong sabihin, eh, sa live ko 'no, sa aking admin reach na YouTube, tsaka sa Facebook madalas kong sabihin, oh, hinahamon ko si Sara Duterte. Noon ko pa ginagawa 'yun guys 'no, hinahamon ko siya palagi 'no, na magdebate tayo. Kahit anong klaseng topic. Kung patungkol sa batas, o dapat may edge ka kasi abogado ka. Ako hindi ako abogado. O sabihin mo lang sa akin anong topic, anong certain law, anong batas ang pagdedebatehan natin, aaralin ko 'yan. Kasi hindi naman ako abogado, eh. Aaralin ko 'yan, pero I'll make sure na tataob ka sa akin sa debate. Dahil mas matalino ako sa'yo, oo. Masasabi ko 'yan confidently, mas matalino ako sa'yo, Sara Duterte. Naging Vice President ka lang ng Pilipinas, naging mayor ka lang noon dahil sa pangalan mo. Pero without your name, you are nothing. Without your name, without your surname, you are nothing. Kung hindi ka naging anak ni Duterte, hindi ka magiging mayor ng Pilipinas. Kahit nga barangay tanod, kahit nga totoo. Kahit barangay tanod, barangay chairman, hindi ka magiging barangay chairman. Naging anak ka lang ni Duterte, kaya ka naging ganyan, 'di ba? Oh, sa totoo lang, mas matalino ako sa'yo. Hindi mo ako kakayanin pagdating sa debate. Oh, proud ako na sabihin 'yan, dahil totoo 'yan. Dahil nung ako'y nag-aral, aba, hmm, debate, mahilig ako sa ganyan, debate 'no? So, sabihin mo lang sa'kin, anong ano, anong topic 'no? 'Pag tungkol sa batas, dahil hindi ako abogado, aaralin ko 'yan 'no? Ah, isang araw, oh, tapos kaya ko na 'yan na makipagdebate, oh, 'di ba? Sara Duterte, walang ganito 'yan, brainless, walang utak. Eh, kita mo nga, eh, yung simpleng-simpleng pagbati, babasahin pa, "Mga kababayan." Tapos magsasalita, pagkatapos titingin na naman, magsasalita na naman, titingin na naman, may gulay. Simpleng pagbati, hindi mo kaya? Nang wala kang binabasa?
O tama, tama yung sinasabi ni ano, ni sino ba 'to, si Moonlight 143. Matalino at magaling talaga siya sa kawalang-hiyaan. Doon siya matalino, doon siya magaling sa kawalang-hiyaan. Pero kung sabihin mo na sa mga topic, tungkol sa mga magdedebate, wala. Wala siyang ganito, brainless, brainless po si Sara Duterte. Kaya naman ang kaniyang mga tagasunod, brainless din. Oh, 'di ba? Mga walang utak, mga bugok. Hmm. Okey mga kaibigan 'no, paki-comment niyo po mga kaibigan 'no, yung ating, yung kung anong masasabi niyo sa ating, komentaryo 'no. Comment down your answer. Okay. Inom muna tayong tubig guys. So, kung hindi sila pupunta, nasa kanila 'yan. Pero pagkatapos, 'wag nilang sisisihin ang Committee on Justice. Huwag nilang sabihin na hindi sila binigyan ng due process. Dahil ibinigay na sa kanila ang lahat-lahat ng due process. Pero sila mismo ang tumatanggi, 'di ba? Guilty po kasi, sabi ni Moonlight. Korek ka, guilty talaga kaya ayaw 'no? Ayaw pumunta kasi guilty nga, eh, 'no? So guys, eto, ituloy natin 'no yung kay Michael Powa, bago tayo pumunta doon sa 50% na discount 'no, yung kay Michael Powa muna. Ang sabi ni Michael Powa, oh, para sa 32 million voters. Oh, tignan niyo ha guys. Oh, para daw sa 32 million voters, nakakatawa 'di ba? Oh, nakakatawa. 32 million voters, nasaan na kayo? 32 million voters, where are you? Oh, nasaan na kayo 32 million voters? Oh, oh. Okay mga kaibigan, tingnan natin. Ang sabi niya, hindi sumasagi ang usapin ng pagbibitiw sa puwesto ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng desisyon ng Kamara na iakyat sa susunod na hakbang ang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo ayon kay Attorney Michael Powa. So mga kaibigan 'no, para sa mga 32 million voters daw ito na bumoto daw kay Sara Duterte, ha? Hindi daw sumasagi ang usapin ng pagbibitiw sa puwesto ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna daw ng desisyon ng Kamara na iakyat sa susunod na hakbang ang impeachment complaint laban kay Sara. Sabi po ni Michael Powa, 'no? So eto, nakakatawang isipin. Naghahanap pa sila ng 32 million. Hello, magising kayo sa katotohanan, natutulog ba kayo sa pansitan, 'no? Natutulog ba kayo sa pansitan? Magising kayo sa katotohanan, wala kayong 32 million. Okay, konting, explanation lang ulit, Eto, eto ang katotohanan 'no, sampalin natin ang katotohanan 'to, guys. Eto, nung 2022 national election, si Sara nakipag-partner kay PBBM. Si Sara Duterte naging Vice President ni PBBM, 'di ba? Sabi ni PBBM, "Eto iboto niyo si Sara." Maraming loyalista ayaw kay Sara. May nakikita ako mga posting sa Facebook katulad na lang ni babanggitin natin si, loyalista 'no, yung kasama naming vlogger, Benji Contreras. Benji Contreras, panay ang post niya no'n, "Si Soto ang iboboto ko, Soto. Ayoko kay Sara Duterte." Yan, daming ano. So ako naman no'n sabi ko, "Ano ba naman 'to si Sir Benji?" Sa isip-isip ko lang no'n, "Ano ba naman 'to si Sir Benji, magsara na lang tayo kasi yan ang gusto ni PBBM, ka-uniteam niya, eh. Hindi tayo puwedeng bumoto ng Vice President na hindi niya ka-uniteam, na hindi niya kakampi kasi gagawan lang ng ano yan, gagawan lang ng issue si PBBM, kawawa lang yan, kakawawain lang yan. Baka yung Vice Presidente maghangad ng ganito na na patalsikin si PBBM." Gano'n yung ano ko, isip ko guys 'no.
Sabi ko, "Ano ba naman 'to si Sir Benji, si Tito Soto daw ang iboboto niya, ano ba naman 'to?" Ayan, ganyan yung ano ko guys 'no. So, meaning to say, maraming loyalista nun, ayaw talaga kay Sara Duterte. Pero, at the end of the day, napilitan, napilitan po na iboto si Sara Duterte kahit ayaw. Kasi nga dahil kay PBBM. Hmm. So, yung 32 million po, ang bumoto kay Sara 'di ba, 32.2 million to be exact. Ngayon po kay PBBM 31.6 million to be exact 'no, 31.6 million yun po ang eksaktong boto ni PBBM. Ngayon po ganito po ang nangyari, alam naman natin na si PBBM hinding-hindi siya puwedeng iboto ng Pinklawan, nandiyan si Leni. Hinding-hindi siya puwedeng iboto ng Dilawan, never again to martial law yun, anti-Marcos yun. Lalong hindi siya po puwedeng iboto ng taga-Isko, kasi siyempre si Isko iboboto nila. At lalong-lalong hindi siya iboto ng Ping Lacson, Makaping, hindi siya iboboto nun. Kasi may nakausap nga ako dito, sa Cavite, Ping Lacson, ang sabi niya, "Ay okey lang sa'kin, manalo o matalo, basta maiboto ko si Ping Lacson, at least binoto ko yung gusto ko." Yun po yung mindset, ng mga Makaping Lacson. Whether manalo or matalo, iboboto nila si Ping Lacson. So meaning to say, si PBBM hindi siya iboboto ng Ping, hindi siya iboboto ng Dilaw, hindi siya iboboto ng Maka-Isko, hindi siya iboboto ng Maka-Ping Lacson, at lalong hindi siya iboboto ng Maka-Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao may sariling ano yan, may sariling voters yan, 'no? Lalong-lalo na namimigay yan ng pera, galing mismo sa kanyang wallet, hindi nakaw. So meaning to say, itong 4 na mga voters na 'to, hindi na yan boboto kay PBBM. Pinklawan, Dilawan, Maka-Isko, Maka-Ping Lacson, Maka-Manny Pacquiao, hindi na yan boboto kay Ping Lacson. And then, yung mga DDS, mas lalong hindi boboto kay PBBM, 'no? Mas lalo silang hindi boboto kay PBBM. Kung yung Dilawan, Pinklawan, Iskonian, Maka-Ping Lacson, Maka-Manny Pacquiao, kung yang mga yan ay hindi boboto kay PBBM, mas lalong hindi boboto ang DDS kay PBBM. Bakit? Kasi sinunod nila si Duterte na 'wag iboto si PBBM kasi si PBBM daw ay weak leader, hindi maasahan sa oras ng krisis, naggaganon daw, spoiled brat. Yan yung mga ano, grabe mga paninira nitong si Duterte kay PBBM. So kung nakita ninyo mga kaibigan, ang mga DDS pumunta sila sa Isko, Mocha Oson, si Isko ang inaano niyan, Panatbay, Isko, Vivian Velez, Isko. Yung iba naman, may mga iba naman katulad ni Sasot, nag-Leni. Leni Robredo ang binoto ni Sasot guys, 'no, nung 2022 election. Inamin niya 'yan, Leni Robredo siya. Leni tsaka Sara Duterte. So meaning to say, yung mga DDS po, naghati po sila. Yung iba bumoto kay Isko, yung iba bumoto kay Leni. So meaning to say guys, ang bumoto lang talaga kay PBBM ay solid po Marcos loyalists and Marcos supporters. Yan po ang 31 million strong, solid votes of PBBM, Marcos loyalists and Marcos supporters. 31 million. Ngayon yung 31 million na yan, ibinigay po natin yan kay Sara Duterte. Binoto natin siya. 31 million tayo. Kaya po si Sara Duterte naging 32 million. Kasi yung 31 million tayo yun, Marcos loyalists and Marcos supporters. Yung 1 million ni Sara, yun lang po ang DDS. Yan lang ang boto ng DDS. 1 million only. 1 million only ang DDS. Ngayon, ang problem ngayon ni Sara, sa 2022 election, sa 2028 election, dahil binaboy nila ang Pangulo natin, syempre hindi na tayo boboto kay Sara. Ilan na lang ang natitira kay Sara. Tatanggalin na natin yung 31 million, so wala na siyang 32M. Ang matitira sa kanya, 1 million only. Yan na lang ang boboto sa kanya. Mga DDS, 1 million only.
Kaso ang problema, eto may problema pa rin, maraming DDS ayaw na kay Sara, maraming DDS tumawid na dito kay PBBM. The best example, Peebles Talakera, malaking channel na kay PBBM na, ayaw na kay Sara. Madam Ellie, ang laki ng channel, tumawid na rin kay PBBM, ayaw na kay Sara. Yung taga Davao na malapit kay Bongo, 'no, at saka si Duterte daw mismo ang nagsabi na tumira siya sa Davao, si Guillermina, oh, nandito na rin kay PBBM. At maraming mga DDS ayaw na kay Sara, nandito na rin kay PBBM. Si Jam Magno nga, na makasara, ayaw na, oh, nasa ano na, kay PBBM. Meaning to say mga kaibigan, pagdating ng 2028 ang boboto kay Sara wala pang 1,000,000. Real talk tayo, walang personalan. Wala pang 1,000,000 ang boboto kay Sara pagdating ng 2028 national election. At kung wala pang 1,000,000 ang mga DDS, aba, hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo as President of the Philippines. Real talk only, walang personalan. Yan po ang katotohanan. Ang katotohanan, mga kaibigan, na alam po ni Sara Duterte. The reason why, kung bakit siya nagbabayad ng mga pa-survey para iangat ang kanyang sarili. Kasi alam po niya na wala na po siyang voters, wala na pong naniniwala sa kanya. Kaya kailangan po niyang i-lift up ang kanyang sarili, kailangan po niya maglabas ng mga peke, ng mga pa-survey para i-brainwash ang utak ng mga Pilipino para maniwala na siya talaga ang nangunguna para pagdating sa 2028 election. Aba, magkaroon siya ng panahon, 'di ba mga kaibigan 'no? Na siyempre kapag ibi-brainwash mo yung utak ng mga Pilipino lalo na yung mga hindi nag-iisip, 'pag ibi-brainwash mo kapag tuloy-tuloy yung mga pa-survey, hala, si Sara Duterte pala ang nangunguna. Ano yan, domino effect yan guys, eh. Sasabihin ng iba, "Ay naku, si Sara naman pala ang malakas, wala naman pala tayong magagawa." Sige na nga, hindi na nga ako boboto, hindi naman mananalo yung ano, botante ko kasi si Sara naman palang malakas. Yung iba naman mga kaibigan, madaling ma-sway, ay si Sara naman pala yung malakas, yun naman ang mananalo, eh. Sige, ito na nga lang din iboto ko. Oo, brainwashing. Yan po yan mga kaibigan, ang ginagawa nila ngayon sa kampo ni Sara Duterte, ibi-brainwash itong utak ng mga Pilipino. Yung mindset ba, ise-set yung mindset na si Sara ang malakas. So yung iba, mawawalan na ng pag-asa, hindi na boboto ng gusto nila. Yung iba naman dahil nawalan na ng pag-asa, eh sige makikisakay na lang sa agos, ay boto na nga lang natin si Sara, 'di ba? Yan po yan mga kaibigan, yung laro diyan 'no, yan, yan, sa isip yan, bini-brainwash ang utak ng mga Pilipino. Pero in reality, alam po ni Sara yan, wala na siyang botante. Wala na po siyang 32,000,000. Ang natitira lang po sa kanya ngayon ay maybe 900,000 o sige sabihin na natin 1,000,000. Pero yung 1,000,000 ba makakapagpanalo ba yan ng presidente? Hindi. Oh, yan po ngayon mga kaibigan. Kaya ito pong sinasabi ni Michael Poa 'no, na para daw sa 32,000,000 'no, ay hindi naman daw po magre-resign si Sara Duterte. Michael Poa, wala ng 32,000,000. Ang natitira sa inyo, yung tunay niyong botante, 1,000,000. Pero gaya ng sinabi ko kanina, yung 1,000,000 na yan, bawas na yan. Baka nasa 900,000 na lang kayo. Real talk tayo, walang personalan, 'no? So mga kaibigan, yan nga po, i-waive na lang ni Sarah 'no, yung kanyang karapatan. Ah, at eto nga po sabi ni Michael Poa, hindi naman daw sumasagi sa isipan ni Sarah ang magbitiw sa pagiging Vice President 'no? Hindi daw yan, naiisip ni Sarah na magbibitiw kahit na nagpo-progress po ang kanyang impeachment 'no. So titingnan na lang natin 'no, tingnan natin sa mga susunod na araw kasi marami namang nagsasabi ng ganyan, eh. Ay hindi magre-resign pero nag-resign, 'di ba? O tingnan na lang po natin, 'wag po munang magsalita ng tapos.
Yan mga kaibigan. So anong masasabi niyo dun sa ating topic na yan 'no? May susunod pa po tayong topic, hindi pa po tayo tapos 'no? May last topic pa po tayo. Pero bago tayo pumunta sa ating last topic mga kaibigan, tingnan nga muna natin dito, yung komento. Magbasa muna tayo ng kahit 2 comment 'no? Okay. Sabi ni Franz Winnipeg, "Evening again and good morning everyone, YOLO." Yan. Okay. At sabi naman ni DMB Joel, nabasa ko na pala yan. Yan. Okay. Yung ibang komento parang hindi lumalabas dito sa aking end. Okay. Okay. Na natin na. Hindi lumalabas sa aking end yung ibang comment. Yan. Baka mahina ang internet 'no? So mga kaibigan, punta na nga tayo sa nakalagay kasi dito 752 top message, hindi. Ano pala 'to, yung nanonood pala 'to 'no? Yan. 752 watching 'no? So guys, hindi ko mabasa yung comment 'no, hindi lumalabas dito sa aking end. So punta na nga lang po tayo. Mamaya na nga po tayo magbasa ng, comment, Punta na po tayo sa ating susunod po na topic. Yan, okay. So mga kaibigan, yung susunod po nating topic ay eto po, 'no? Okay. Next topic po natin guys ay good news po ito, mga kaibigan, Good news. Brace yourself guys, wag po kayong aalis dahil good news po ito. Okay, so para po sa ating huling topic mga kaibigan, alam nyo ba na meron pong 50% discount? Yan, 50% discount sa mga pasahero ng MRT3 at LRT2. Yan. Ipapatupad na po ang 50% discount para sa lahat ng pasahero ng MRT3 at LRT2 simula na po sa Lunes, March 23. O sa Lunes na, no? Ayon sa Department of Transportation, DOTR. Mga kaibigan, no? So, ayan po guys, ipapatupad na po, no? MRT3 at saka sa LRT2, mga kaibigan. So, sino po sa inyo ang sumasakay po no, sa MRT3 at saka sa LRT2? So, ipapatupad na po ang 50% discount para po sa lahat ng mga pasahero. Kung nung wala pa po itong itong nangyari no, nung wala pa yung giyera sa Middle East, alam naman natin 'no, na ginawa po ng pangulo natin na yung mga senior citizens, from 20% ginawa po ng pangulo natin 50% na itinaas po ng pangulo natin o yung diskwento ng mga seniors, naging 50% instead of 20%. Si PBBM yan, hindi yan nagawa ni Duterte. Take note hindi nagawa ni Duterte yan, si PBBM yan. Mga senior citizen naging 50%. Yung mga estudyante, from 20% naging 50% din. Si PBBM yan, hindi yan nagawa ni Duterte. Kakulango.
Luga, luga